Magandang umaga mga grade 9. Ako si Ginoong Elwin Cagiva Mantua, ang iyong guro sa Filipino. At ngayon, itatalakayin natin ang tungkol sa maikling kwento. Susuriin natin kung ano-ano ba ang mga sangkap at bahagi ng maikling kwento. Handa na ba kayo makinig? Ano nga ba ang kahulugan ng maikling kwento? Ayon kay Edgar Allan Poe, ang tinaguriang ama ng maikling kwento ay isang akdang pampanitikang likha ng guni-guni at bungang isip na hango sa isang tunay na pangyayari sa buhay. Ito ay nababasa sa isang tagpuan, nakapupukaw ng damdamin at mabisang nakapagkikintal ng diwa o damdaming may kaisahan. Mga bahagi ng maikling kwento. Una, meron tayong tinatawag na simula. Sa simula, ito po'y lubhang mahalaga dahil sapagkat dito nakasalalay ang kawilihan ng mambabasa. Kinapapalooban ito ng mga sumusunod: pagpapakilala sa tauhan, pagpapahiwatig ng suliraning kakaharapin ng mga tauhan, pagkakintal sa isipan ng mga mambabasa ng damdaming palilitawin sa kwento, at ang pang-apat, paglalarawan ng tagpuan. Pangalawang bahagi ng maikling kwento ay yung tinatawag nating saglit na kasiglahan. Dito, inilalahad ang panandalihang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin. Suliranin o problemang kakaharapin ng tauhan. Pangatlong bahagi ng maikling kwento ay tinatawag nating kasukdulan. Sa bahaging ito, unti-unting naaalis ang sagabal, nalulutas ang suliranin. Dito natutukoy ang katayuan ng pangunahing tauhan kung siya ay mabibigo o magtatagumpay. Ang susunod na bahagi ay tinatawag nating kakalasan. Sa kakalasan, ito po yung tinatawag nating tulay sa wakas. At ang panghuling bahagi ng kwento ay tinatawag nating wakas. Na ihahatid ng may akda ang mensahe sa bahaging ito. Ito po ang tinatawag nating wakas ng kwento. Ano-ano naman ang mga sangkap ng maikling kwento? Una, meron tayong tinatawag na tagpuan. Tumutukoy ito sa puok o lugar na pinangyarihan ng kwento. Naglalarawan ito ng ginagalawan o kapaligiran ng mga tauhan. Pangalawa ay meron tayong tinatawag na paksang diwa. Ito ang pinakakaluluwa ng maikling kwento o tinatawag natin kaisipan ng mensahe ng kwento. Pangatlo ay meron tayong tinatawag na tauhan. Ang nagbibigay buhay sa kwento, makikilala sila sa kanilang panlabas na kaanyuan, pisikal at pananamit, kilos na magpapahiwatig ng kanilang ugali at dialogo. Pang-apat na sangkap ng maikling kwento ay tinatawag nating banghay. Ito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Bahagi ng banghay ay ang simula, suliranin, saglit na kasiglahan, kasukdulan, kakalasan, at yung tinatawag nating wakas. May 6 na mahalagang banghay o bahagi ng banghay ng maikling kwento. Ang sumunod na bahagi ng kwento o sangkap ng maikling kwento ay tinatawag nating tema o paksa. Ito ang sentral na ideya sa loob ng kwento o ang mahalagang pangkaisipan ng akda. Nakikita po ngayon ang iba pang sangkap ng maikling kwento. Una ay ang paksang diwa. Ito ang pinakadiwa ng katha. Ito ang pangkaisipang iniikiran ng maliliit na himay-himay ng kata at nabubuo ng manunulat ang kasiyahang pandamdamin at pangkasalan sa mambabasa. Pangalawa
Ang himig, ito ang naglalantad sa kulay ng kalikasang pandamdamin ng kwento. Maaring masaya ang kwento, o kaya'y malungkot, mapanudyo, mapagpatawa, at maromansa. Pangatlo na sangkap na maikling kwento ay yung paningin. Ito ang pananaw na pinagdaraanan ng mga pangyayari. Matutukoy ng isang mambabasa ang iba't ibang sangkap ng akda sa pamamagitan ng paningin. Sa pamamagitan nito, makikilala ng mambabasa ang inilalahad na lugar, panahon, at ang relasyon ng mga tauhan. Dadako naman tayo ngayon sa mga uri ng maikling kwento. Meron tayong siyam na mga uri ng maikling kwento. At ang una rito ay yung tinatawag nating kwento ng katutubong kulay. Ano nga ba ang kwento ng katutubong kulay? Binibigyang diin sa kwentong ito ang kapaligiran, pananamit ng mga tauhan, uri ng pamumuhay, at hanap buhay ng mga tao sa nasabing buong. Ano naman ang kwento ng pakikipagsapalaran? Nasa balangkas ng pangyayari ang kawilihan o interes sa kwentong ito. Pangatlong uri ng maikling kwento ay tinatawag nating kwento ng kababalaghan. Ito ang mga di kapani-paniwalang bukod pa sa mga katatakutan ang siyang daan ng kwentong ito. Pang-apat na uri ng maikling kwento ay tinatawag nating kwento ng tauhan. Ang interes sa kwentong ito ay binibigyang diin sa pangunahing tauhan. Ang panglima ay ang kwento ng katatawanan. Ang diin sa kwentong ito ay mapagpatawa at bigyang aliw ang mga mambabasa. Pang-anim ay ang kwento ng pag-ibig. Tungkol sa pag-iibigan ng pangunahing tauhan at ang katambal niyang tauhan. At ang pangpito ay ang kwento ng kapaligiran. Ang paksa ay ang mga pangyayaring mahalaga sa lipunan, kadasalan, patungkol sa kalikasan. Ang pangwalo ay ang kwento ng madulang pangyayari. Binibigyan diin ang kapanapanabik at mahalagang pangyayari na nakapagpapaiba o nakapagbabago sa tauhan. At ang panghuli na uri ng maikling kwento ay ang kwento ng pakikipagsapalarang maromansa. Nasa balangkas ang kawilihan sa halip na sa mga tauhan ang kawilihan. Sa mga kawil na mga pangyayari ang siyang bumabalot sa pangunahing tauhan. Ilang takdang aralin, mga grade 9, sumulat ng tig-isang halimbawa ng uri ng maikling kwento. Tulad ito sa kwaderno, dapat taglay nito ang sangkap na bahagi at bahagi ng maikling kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway meron tayong natutunan sa mga uri ng maikling kwento at bahagi nito. Paalam! Ito po muli si Ginoong Elwin Caguiva Mantua, ang inyong guro sa Filipino.